mananampalataya po sa Panginoon, ang kanyang pagkawala po ay hindi po ito kumbaga kawalan, kumbaga ito po ay isang kapakinabangan para po sa ating Panginoon. To continue po ang ating eulogy, inaanyayahan ko naman po si Miss Hannah May. Magandang gabi po. Ang dami niyo nga po pala, Grabe ang dami nagmamahal talaga kayo, Walang iiyak na deal kami niya ni Mama. Pag di ako iyak, dalaw ka sa panaginip ko, minuto lang, usap lang tayo sa Vietnam. Hindi ako iiyak. Ang dami niya talaga. Si Mama po, gusto kong sabihin sa iyo, Ma, na maraming salamat po. Mula nung kami maliit, lagi mo sinasabi sa amin na kami na yung tinutukan mo, hindi ka na bumalik abroad. Kaya maraming salamat sa lahat ng aruga. And yung time na huling, yun na pala yun, yung huling time na nakasama ka namin, na yung subject ko sa school, hindi na everyday pasok dahil isang subject na lang po. Yun na lang pala yung moment namin ni Mama. And lagi niyang sinasabi sa amin, lalo na kapag hindi masagana, hindi naman araw-araw masagana, masaya ang buhay, hindi perfect ang pamilya. Lagi niyang sinasabi, mga anak, hanggang sa huli ng kuko nyo, ng daliri nyo, huwag kayong bibitiw, kakapit kayo sa kanya. Kaya, Ma, sabi ko nga, yung pananalig mo kay God, kay Ama, napaka-powerful, napakalakas. And sabi ko, si Mama po talaga napaka-sinop. At yun naman yung grateful kami dahil talagang naman na rin naman po talaga namin. Minsan, oo, tinatamad, matigas din ng ulo, pero kasi kasipagan po ng nanay namin talaga namang naimana po, nabigay po niya sa amin. Sayang lang kasi lagi ko nga po sinasabi sa mga kaibigan ko, pag personal life, nagwakit-tuntuhan kami. Since student pa po ako, sabi ko, oras yung hinahabol ko kasi alam ko nga po may edad na rin yung mga magulang ko. And then ang sabi ko nga po, hindi ko nahabol yung oras. Hindi ko nahabol yung oras, yung ang dami namin plano this 2025. Sabi ko nga, ang daya mo naman ba? Sabi ko gano'n, gagraduate pa ako. Pinakita ko pa po last time, December 2024, lahat ng picture namin dahil nag-ayos po ako ng cabinet. Yung picture ko nung gumraduate ako, siya lagi yung kasama ko Kapag ginanood ko yung picture, sabi ko, kukumpletuhin ko to, kasama ko si Mama. Alam ko naman, kasama ko pa rin si Mama, hindi ko lang siya. Ang masakit lang, hindi ko lang nakikita na nakikita niya ako. Kaya, na nakikita niya tayo. Kaya, sabi ko, taon pa ng parang 1 hour ago after Christmas nangyari lahat. Kaya napakasakit, napakahirap dahil dito po talaga yung pagpasko, tradisyon ng pamilya, magsama-sama kahit kapitbahay, tuwing bagong taon, sobrang saya. Pero pagputok nung 31, lahat po malungkot, lahat ng kapitbahay sobrang lungkot. Kaya alam ko masaya si Mama dahil sabi nga po nila, mas mahal ng Panginoon si Mama. Kung mahal namin siya, mas mahal ng Panginoon si Mama. Baka kailangan si Mama doon sa taas. And naniniwala ako na siguro talagang tapos na yung mission niya sa mundo dito sa lupa. Baka naman doon sa itaas meron pa po siya dapat paglikuran. Kaya napakasakit na po talaga dahil napakabiglaan lahat na nangyari. Walang kahit na anong sign na malapit na pala siyang mamaalam. And ang masakit pa ho din doon dahil last time nagsabi siya, sabi niya, May, orderan mo ko puting damit sa kasal namin ng papa ko. February 15, kasama bayan. Kasi kaso po yung mga kapil niya, PSA niya, sinamahan.
ko po sila ni tita sa simbahan, sa office. Sabi ko talaga, sayang, sobrang sayang. Maraming malis ni mama na tumaon lahat sa mga mahalagang oras na dapat nandito siya. Kaya, ma, maraming salamat po. And daming nagmamahal sa iyo, ma. Napakabuti mong asawa, ina, kaibigan, kapatid, anak, tita. Napakabuti po talaga ni mama. And mahal na mahal. Alam ko po, mahal na mahal niya tayong lahat. And tulad nga po ng sabi ng mga kapatid ko, kami na po bahala, ma. Kami na yung bahala sa lahat. Kami na yung bahala sa prinsipe mo. Kaya hiling ko lang po dasal para sa aming, lalo sa lahat na nagdadaluhati at lalo na para sa aming pamilya na nakasama niya po talaga ng sobrang tagal na panahon, nabigyan kami ng lakas dahil nga po, sabi nga po papawiin naman po lahat ng pagdadalamhati. And ayun po, maraming salamat, ma. Mahal na mahal kita palagi, araw-araw po. Bawat oras, minuto, segundo, mahal ka ng bunso mo, ma. Daya mo kukulayan pa kita ng buhok Binilan ko pa po siya ng pakulay kami ni ate, ng chestnut brown, yung favorite po ngayon, ng 24. Binilan po namin siya bago mag-New Year. Gusto niya po kulayan ko siya ng buhok. Sabi ko, ang daya mo naman, May. Sabi ko pa, magsisimba pa tayo ng sabay kapag birthday natin. Birthday ko po si mama. Lagi kami nagsisimba tuwing May 1. And pinipili ko yun at pinipili ko siya dahil masaya po ako dun. Kesa kapag po, anong handa natin? Kang ganon. Ang lagi sagot ni mama, wag na. Hindi na mahalaga. Simple lang na salo-salo. Okay lang. Ang mahalaga magsimba tayo. Ganon po lagi ang sagot ni mama sa amin. And ayun po, maraming ulit salamat, ma, sa lahat, mula bata kami hanggang sa paglaki, sa lahat na walang sawang pangaral na iniwan mo. Napakabuti mo po, ma. Ang wish ko nga po, sabi ko pa po, pag nagkaanak ako, sabi ko sana si mama na lang, para siya naman yung alagaan ko, para sa kanya ko naman ipakita yung pagmamahal na binigay sa amin. And ayun lamang po. Ma, di ako umiyak ka, dito. No, nadalo ka sa panaginip ko. Nausap lang tayo saglit, ma. Yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat ng sumuporta sa aking asawa. Maraming salamat po. Ma, alam mo naman kung mahal na mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa mga anak, sa akin, sa mga kapatid mo. Maraming salamat. Sa buhay mag-asawa, nagkakaroon din tayo ng minsan na tampuhan. Pero hindi namin ito pinaabot ng 24 oras para hindi kami magkasundo. Ganyan kami ni Divine. At tungkol sa pera, wala kami pinag-aawayan sa pera. Wala rin kami pinag-uusapan tungkol sa pera. Basta sasabihin niya lang sa akin, pa, huwag ka mag-alala, bukas may pera na tayo. Kasi minsan, medyo kapos talaga, ginagano niya ako palagi. Hindi kami nag-away sa pera kahit kailan. Kaya ma, salamat sa lahat ng tinuro mo sa akin, sa mga kabutihan na pinangaral mo sa mga bata. Maraming salamat pa. Hindi ko pababayaan mga bata hanggat nabubuhay ako, ma. Pangako, ma, hindi ko sila pababayaan hanggat nabubuhay si Papa. I love you, ma. Until we meet again, Mama. I love you. Maraming salamat. Hindi kailanman madali. At ang ilan sa atin ay mas matagal bago makabangon mula rito. Sa kabila nito, isa sa pinakakaraniwang ginagawa natin upang malampasan ang ganitong matinding lungkot ay ang pag-aalay ng bulaklak. Habang ang ilan po sa atin ay
maaaring alam na kung bakit ito ginagawa. Marami rin ang maaaring nagtataka kung bakit nga ba nagbibigay ng bulaklak sa mga yumao. Kapahiwatig ng iba't ibang bagay tulad ng pakikiramay at suporta, paggalang at karangalan, kapayapaan at kapanatagan, at higit sa lahat, ang kadalisayan ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Receive po ng mga bulaklak, especially po yung ating family. Ito po ay iaalay natin kay Ma'am Divine. Ito po ay ang ating huling sulyap ngayong gabi. Tayo po ay papasok sa loob at iaalay po natin ang mga bulaklak na yan. Pwede po kayong mag-utter ng short prayer po doon or kung ano man po ang inyong gustong sabihin ngayong gabi para po sa ating huling sulyap. Together you